Magandang hapon po sa inyong lahat mga Paps. I-discuss lang po natin as per request ng mga followers natin yung about Hyundai CRDI issues at mga dapat iwasan. Dapat antabayanan. Copy? Go ahead. Mga Paps, ito hindi po ito paninira. Siguro naintindihan lang naman natin to mga Paps dinidiscuss lang naman natin yung mga issue nito makalipas to ng, ito naman realistic, 5 to 8 years, matanda na naman yan, kaya kasi nagaganyan. Okay? Yes! Yan, wear and tear kasi master, yes, tama naman. Hindi naman siya yung kagandahan ng takbo mo pagka-park mo, di mo na mapaandar. May lesson dyan yung paano mo naman siya maiingatan. Ang maganda na ito, i-discuss natin yan, bakit siya nagpe-fail at ano ang mga dapat gawin. So, EGR valve, dapat po yan pinapalinis nyo makalipas sa mga 5 taon, 4-5 taon, or 50,000 km run kasi napakamahal niyan. Ang palitan niyan, isang buo. Intake runners, isang ba makikita intake runner sa intake manifold, ayan po yung flap. Nagko-control din po kasi ng boost yan. Hindi na baling wag na siyang gumana at naka-open lang. Okay lang yan, malakas pasok ng hangin. Ang mahirap niyan, ang intake runner kapag nag-stop na naka-close, machochok, walang andar. ECV, ito po yung biglang nawawala yung lamig. Sa ECU kasi, baka sinabing ECU, nandiyan kasi yung TCM, Transmission Control Module, at saka yung pamamalya, yung injector driver, nandiyan din. Ayan. Okay? Sa TCM, bakit po yan nasisira? Bakit po yan bumibigay? Kapag yan po ay nakalimutan nyo magpalit ng ATF at saka yung filter. At saka yung dual clutch yan. Ayan, mga ganyan. Misfire. Nagmi-misfire po yan. Minsan sa ECU, ang problema. Minsan sa injector driver, throttle body. Minsan po, ang dami mong error dyan. Minsan bilang nagchochok. Kaya yung nananakbo ka, tapos bilang choke, bilang kakadyot. Yun, bila siyang nag-intermittent close open. Rattling sound, karaniwan po yan sa mga bearing, sa main pulley, yan. So, yung harmonic balancer, yan, tensioner, yan, at saka yung idler. Okay, copy. Injector washer, pag yan po ay nag-blow by, yan, bigla po yan nagbo-blow by. Naku, kala mo katapusan ng engine mo. Injector washer lang pala. Copy. Yan, turbo actuator, low power ka, stuck ka sa 3K RPM kapag may problema turbo actuator at saka EGR valve. Copy. Fuel pump. Kapag po hindi ka nagpapalit ng fuel filter, tatamaan po ang fuel pump. Fuel pit pump. Ito, napakamahal. Mga nasa 20,000 yan, yung binobombang ganyan. Kapag yan po ay sumingaw, yan, hard starting, o kaya biglang namamatay. Bumababa ang RPM kapag sira itong pit pump. Fuel strainer. Yan, isa rin po yan. Pag nagpapagas ka ng ganito, narumihan ng strainer, palyado, hard starting, yan po yung mga problema niyan. Mass airflow sensor, yan po ang isa sa mga sakit niyan dahil hindi po palaging nililinis ang mass airflow sensor, nako-contaminate po ang MAP sensor. Nakakalimutan po nila to. Okay, pati itong MAP sensor, nakakalimutan nila yan, kaya nasisira. Copy? So ano man dapat dyan? Air cleaner, dapat regular ang palit at saka regular na maglinis ng MAP sensor. Kaming kailan yan? Kada 5 taon, sir. Bugaan yan, o 4 na taon, 3 taon, depende sa inyo. MAP sensor, nakaklag po yan, maliit lang po yan at napapasukan ng maraming carbon, kaya po nagkakaroon ng problema, low power. Okay, dahil po yan sa air filter. Ayan. So manual transmission, yan po ang problema niyan, sa DCT, yan, sa catalytic converter, DPF, yan, pag nag-clog po yan, low power. Wala ka namang error code pero low power dahil barado na ang catalytic converter. Chain tensioner, chain tow set, nagiging cost yan, sir, kapag hindi po naman kayo palagi regular nagpapalit ng langis, engine oil. Copy. Auto sensor, yan, ito naman wear and tear sa katandaan. Copy. Minsan kapag lumalabas ang auto sensor, kapag merong misfire. Copy. Exhaust gas sensor, kapag yan ay over ang buga ng diesel, yan, ganyan, lumalabas po yan. Injector sa pupunde, or yung washer, or nag-overfed, nag-stack up na naka-open. Yan po problema niyan. Ang maapektuhan din po niyan ang fuel rail sensor. So kahit magpalit ka ng fuel rail sensor,
at meron kang leak sa injector, ito pa rin ang lalabas niyan. Copy? Dahil siya ang nagmo-monitor, ang nagbabasa, nagbabantay ng pressure ng common rail. So pag bumaba yan o sumobra naman ang taas, siya na magsusumbong. Copy? Pedal sensor, clutch master, accelerator sensor, alternator, thermostat, radiator, wear and tear. Oil cooler, kapag bigla po nag-Sharon Cuneta, nakakatakot yan. Parang lalabas engine, yung pala sa ATF lang o kaya sa oil cooler lang, hindi naman engine may tama. Stock sa 3K RPM kapag may problema sa emission, kagaya ng EGR valve, throttle body, SCV, large leak, at kung ano-ano pa. Copy? Crankshaft sensor, ayun po yung minsan hard starting, bila namamatay ang engine. Ay, salamat, tapos. Masa good side naman tayo sa Hyundai Accent. Ayan! Ang good side naman po dito sa mga Hyundai Accent na CRDI at gasolina, okay, very easy siya, low maintenance pa rin. Bakit? Kapag naman po naagapan yan, ito 5 taon mo naman gagawin yan. Yung turbo cleaning yan, 10 taon naman, tagal naman. Oh. PMS ka lang naman dyan, sir. Yan isa sa mga low maintenance na engine. Maliwanag to mga paps, ha. Dito, again, disclaimer ni Master, hindi po ito paninira. Pinapag-uusapan lang.